Magandang umaga po sa ating lahat, GSRK family. Alam kong matagal-tagal na tayong hindi nagkita-kita. If I'm not mistaken, this is the sixth Friday na kung saan tayo ay nagagawa ng ganitong video recording for our preaching. But nonetheless, hindi po natin nahayaan na tayo ay hindi magkaroon ng salita ng Panginoon sa ating buong linggo. Karamihan nga sa atin ay patuloy pa rin ng mga Bible study. So, marapat lamang na ating Friday preaching ay hindi din mabakante. So tuloy-tuloy tayo. So tayo po ay nasa ikatlong biyernes ng buwan ng April na kung saan yung team natin ay Sure Foundation. So pag sinabi nating foundation, I think for the past 2 weeks it was discussed. Alam naman natin kung ano yung pinag-uusapan natin dito. But today I would be discussing to you more on how the foundation can help us survive with the storm struggles in life. Kaya pinagmagatan ko po yung aking preaching sa araw na to na brace yourself through the storm. So bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, magandang umaga po sa inyo, O Lord. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo, patuloy na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na sa kabila ng pinagdadaanan namin, Panginoon, kami ay laging nananampalataya na ikaw ay laging namin kasama, Panginoon. Lord, we trust that you are always in control, Lord, and we pray, O Lord, that each and every troubles, in each and every struggle and storm that we are experiencing at the moment, Panginoon, we will come out victorious because we know, O God, that you are always with us. Salamat, Panginoon, at sa araw na to, Panginoon, may your word be lifted up in this place, O God, na ang iyong salita lang ang maitaas, and I pray that your word will speak to each and every one of us sa makakapanood ng video na ito, Panginoon. Dalangin namin, O God, speak to them, and may this word from you strengthen them, O Lord, motivate them, and encourage them. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng papuri ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. So tulad nga po ng aking nabanggit, tayo po ay nasa ikatlong biyernes na ng ating team, yung Sure Foundation. At pinamagatan ko po ang aking mensahe sa araw na to ay brace yourself through the storm. So ang key verses po natin ay matatagpuan natin po sa Luke chapter 6 verse 46 to 49. So basahin po natin, dito na po natin basahin. So if you have your own Bible with you, so let's read it all together. So Luke chapter 6 verse 46 to 49. But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Whoever comes to me and hears my saying and does them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. So, sa akin pong pagkakatanda nung unang Friday ay halos pareho po kami ng key verse ng ating Pastor Sandro. Sa kanya po ay ginamit lang niya yung sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27, the wise and foolish builder. Dito naman po sa aking binasa ay meron po itong subtitle na kung saan ay mababasa mo, build on rock. So I want to focus not on the two things, but the believers or the person, the believer and someone who is not a believer who are creating their house. Pag pinag-usapan po natin yung foundation, sa aking pong napakarinig, ay maraming pakahulugan yung foundation. But we are not speaking here of structure or concrete structure. Pag sinabi po nating foundation, ay yun yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kung magkaminsan sasabihin natin yung foundation of your life, ito yung prinsipyo mo sa buhay. Ito yung sinusunod mo sa buhay. Maaaring ito yung sinusunod mo kung paano palakihin mo yung iyong mga anak, paano mo mahalin at pangalagaan ng iyong pamilya, paano ka nagsiserve sa Panginoon. It can also be a foundation how you serve the Lord in the ministry. So, pag pinag-usapan natin foundation, we as Christian, we have that faith that our foundation in Christ is that strong enough. Pero hindi po ganun talaga ang realidad eh. May mga pagkakataon po talaga tulad ng nabasa natin, dalawang klase po ang nakakapakinig sa salita ng Panginoon. Actually, pwede nating sabihin na
kahit Kristiyano na, nakapakinig ng Panginoon at nananampalataya na, minsan talagang rocky yung foundation niya eh. Minsan nagda-doubt siya, nagwo-worry din siya. Pero dito sa ating pag-uusapan, dalawa po yung ating pag-uusapan. Yung dalawang tao na nakapakinig ng salita ng Panginoon, isinabuhay niya ito, ginamit niya ito, at inihalintulad siya sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa isang solid foundation. At sabi dito, foundation on the rock. While yung isa naman, ang sinasabi dito, he heard the word of God, pero hindi niya to put into practice, hindi niya isinabuhay. Kung saan, gumawa siya ng bahay. Nasabihin natin yung kanyang foundation ay shaky. Ang pagkakagamit po dito sa aking binasa sa New King James Version, on the earth without a foundation. Pag sinabi natin on the earth, yung sabihin natin yung lupa lang, yung bare soil. Not necessarily sand, kasi nga po ang soil, hindi siya stable. Kaya nga po, pag gumawa tayo dapat ng bahay, we find a place and we have a solid foundation. At kung magkaminsan, nung unang panahon pa nga, they will try to reach the bedrock. Kasi kung halimbawa yung lupa ay malambot, minsan nga kahit matigas, they will try to dig deeper and find the bedrock. Kasi when they reach the bedrock, dun sila sure na talagang stable yung foundation ng kinatatayuan ng kanilang bahay. Ganon din yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat alam natin kung paano magpakalalim at hanapin natin yung bedrock of our foundation. Kung saan, ito ay makikita lang natin sa salita ng Panginoon. So, we have to study well. Gusto ko pong i-share sa inyo yung isang storya, no, kung gaano ka-importante yung foundation. Merong isang lalaki na meron siyang isang magandang bahay. Sabihin na natin, sabihin natin si John, isa siyang OFW. Siyempre, pag OFW, gusto niya maganda yung kanyang bahay. So, habang siya'y nakabakasyon, sabihin na natin ngayon, naka-quarantine siya. Na-observe niya, habang siya'y nagkakape sa kanyang sala, nakita niya may unti-unting crack na nangyayari doon sa kanyang pader. So, tinignan niya, sabi niya, ba't kaya may crack ito? So, siyempre, meron naman siyang pera, naghanap siya, nagtanong siya sa kanyang mga kaibigan kung paano ayusin ito. At base sa magandang, maayos na mga recommendation ng kanyang kakilala, so pumili siya. So, dumating sa kanyang bahay, tiningnan yung pader, chinisel, so, ibig sabihin, medyo pinukpok-pukpok, pinalastada uli, sinemento, pininturahan. So, nagmukha uli siyang bago. So, ibig sabihin, masaya siya, binayaran niya. Pero ito ang problema, after ng 30 days, na-observe niya, parang bumabalik na naman yung problema. Nandun na naman yung crack. So sabi niya, tinawagan niya yung gumawa, Sir, kailangan niyong bumalik kasi yung pader ko nagka-crack naman. So ginawa, inayos, syempre, under guarantee. So he's happy, naayos siya. Pero bago magdalawang buwan, bumalik na naman yung problema. At ang masakit dito, hindi na lang basta crack. At hindi lang isang lugar yung nagka-crack. So marami ng lugar na nagka-crack. So ang ginawa niya, humanap siya ng ibang kontraktor. Syempre, sabi niya, dapat yung marunong talaga, kahit na medyo mahal. So nakahanap naman siya, pumunta doon sa kanyang bahay, nagpadala ng inspector para tingnan yung kanyang location. So yung inspector, tiningnan yung loob ng bahay, sinipat-sipat, lumabas pa. So sabi niya, mukhang mahusay ito, tiningnan niya. Pagpasok ng inspector, sabi sa kanya, nagulat siya, Sir, walang problema ang pader nyo. So nagtaka siya, walang problema ang pader ko, may crack na nga. Wala pong problema ang pader nyo. Anong problema? Hindi ang pader ang problema, yung pundasyon ang problema. Kapag ang pundasyon ng ating tahanan, ang pundasyon ng ating buhay ay hindi stable, anumang pilit mong ayusin, makailang beses mong subukan sa iyong kakayahan, lalabas at lalabas ang crack. Lalabas at lalabas ang problema. So ano po yung ating pinatutungkulan dito? Ang problema sa buhay ay nandyan. Yung storm, yung problema, yung struggle ay nandyan. Tulad nga po ng ating pinagdadaanan ngayon, kung makita natin sa sitwasyon ngayon, araw-araw, kung manonood ka ng balita, magbabasa ka sa internet, puro negative yung nakikita natin. But what we will do on this situation, wala naman tayong magagawa, kundi magtiwala sa Panginoon. Pero balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. So sabi nga dito, yung strength ng building ay hindi nagdedepende kung gaano kaganda yung pader mo, kung gaano kaganda yung pintura mo. Ito ay nagdedepende kung gaano katibay ang pundasyon mo. Sa akin nga pong pagkakabasa, merong 3 purpose kung bakit kailangang matibay ang pundasyon. Una, yung pundasyon sa bahay, usapan natin sa bahay, may 3 importanteng dahilan kung bakit dapat matibay ang pundasyon ng bahay mo. Una, the important purpose of the foundation, number 1, is to bear the load of the building.
yung pundasyon ang nagbubuhat ng bigat ng iyong tahanan. Pangalawa, it is to anchor your house or your structure against natural forces such as earthquake, storm, and high wind, minsan hurricane. Kung makikita nyo nga, minsan, di ba, sa mga nakikita natin sa mga video, minsan wala na yung bubong, no? Pero yung pundasyon nandun pa rin. So, ibig sabihin, matibay yung pundasyon. Pero in most cases, meron pang isa na important na purpose ang pundasyon. It is to isolate your house or your concrete ground from the ground moisture. Dito po napaisip ako, ground moisture. Ibig sabihin pala, yung soil, yung lupa, ay hindi talaga stable. Tulad ng buhay natin ngayon. Sino ba ang masasabi natin na itong nangyayari ngayon ay pwede palang mangyari? Dati parang sinasabi natin sa pelikula lang. Pero ngayon, yung mga nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa paligid natin, hindi man natin inaasahan, araw-araw nakikita natin kung anong nangyayari. Tulad ng pundasyon, kailangan nating siguraduhin matibay yung ating pundasyon nang sa gayon, we are protected by the different scenario na po pwedeng mangyari sa ating buhay. Dito po sa ating pag-aaral, sa aking pong pagbabasa, nakita ko po na may dalawang klase nga ng tao dito sa ating binasa. No? Una, someone who heard the word of God and applies it to his life. At sabi dito, he is considered a wise house builder. So, ginawa niya yung kanyang bahay, yung kanyang tahanan, sa solid rock. So, ibig sabihin, narinig niya yung salita ng Panginoon, isinabuhay niya, ito yung unti-unti nagpapatibay sa kanyang pananampalataya na kahit na anong problema ang dumaan sa kanya, ay kaya niyang pagtagumpayan. Ang storm po ay dumarating sa ating buhay. Yung pagsubok ay dumarating sa ating buhay nang hindi natin inaasahan. May makakapagsabi ba sa atin na ang problema ay may announcement, may early warning. Kadalasan ng problema, hindi mo inaasahan. Kasi kung ang problema ay parating diyan at inaasahan mo, syempre makakapaganda. Minsan merong parang palatandaan, pero hindi mo pa rin alam kung gaano katindi yung problema o struggle na pagdadaanan mo. Tulad ng bagyo. Ang bagyo pag dumating sa buhay mo, hindi mo naman talaga alam. Yes, now at the moment, meron tayong scientific, may pag-asa na i-forecast yung weather condition, pero wala pa rin garantiya. So, wala pa rin garantiya. Pangalawa, yung isang klase ng tao na makikita natin dito sa ating binasa. Someone who heard the word of God but did not apply to his life. So, sa unang mensahe ng ating Pastor Sandro, he is considered as a foolish house builder. Because he made this house without a foundation, sa lupa lang. O dun nga sa Matthew, makikita natin na tinayo niya yung kanyang bahay, inahalin tulad na itinayo niya yung kanyang bahay sa buhangin lang. So alam naman natin yung paglupa o buhangin, hindi siya stable. Kanina nga sabi nga natin, no, when you have a solid foundation, it also protect you from the varying or yung hindi stable na moisture ng lupa. Yung moisture ng lupa, pwede natin ihalin tulad nga doon sa problema na hindi natin inaasahan. Sino ba ang magsasabi sa atin na ngayon, itong panahon ng pandemic, sabi nga dito, no, we see events unfold every day. Hindi natin masasabi na kung mataas ang pinag-aralan mo, mataas ang sweldo mo, may impluwensya ka, hindi ka tatamaan ng sakit, o hindi ka tatamaan ng pandemic na ito. Ngayon, even the rich and famous and the powerful can catch the virus. And there is no assurance if they can recover. Or we really don't know kung may cure yan. So anong pinag-uusapan natin dito? Walang kasiguraduhan yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. But one thing that is only sure, if you found your life, your foundation is based on the Word of God, that is the assurance that you can receive, that you can get. So, meron pong pagkakahalintulad naman sila. Bukod sa pag-explain natin, yung isa ay makukonsider na wise house builder, yung isa naman ay foolish house builder, meron po silang pagkakatulad din naman. Una, pareho naman nilang narinig yung salita ng Panginoon. Ang tanong lang, yung isa, isinabuhay, yung isa, inignore lang. Kaya ganoon ang nangyari. Pangalawa, pareho naman sila, both they have made a decision in life. Pareho silang nagdesisyon. Yung isa nagdesisyon, sa buhay, sumunod sa salita ng Panginoon,
the other one, hindi niya isinabuhay. So parang pareho dun sa una, no? Pangatlo, both of them work hard to build their respective houses. Hindi naman natin masasabi na hindi sila nagsikap. Pareho silang nagsikap. Pero kung makikita natin, may pagkakaiba kung paano nila itinayo yung kanilang mga tahanan, yung kanilang respective houses. Sabi nga din sa solid rock, yung isa earth foundation. Pangapat, pareho sila, o sabi dito, no, both have encountered the storm. Yung una at yung pangalawa ay pareho namang naka-encounter ng problema. Amen? Wala namang na-exempted sa kanila sa problema. Ang pagkakaiba lang po talaga nila ay kabuyo ng pagsubok yung kanyang buhay, merong siyang Diyos na nasasandalan. Samantalang yung isa, binayo yung kanyang buhay ng storm, ng struggle, ng problema, at dahil hindi matibay ang kanyang pundasyon, pananampalataya sa Panginoon, ganun na lang ang naging epekto sa buhay niya nito. Sabi nga doon, no, kung babasahin natin sa verse 49, ang sabi doon, the ruin of that house was great. Kung makikita natin sa ating mga mananampalataya, sabi ko nga, hindi naman tayo, wala namang exempted sa atin, no, kung sino yung tatamaan nung sakit, kung sino yung hindi. Pero ang pagkakaiba, wag naman, kung halimbawa, iadyaman ng Panginoon, ikaw, isang Kristiyano, dapuan ka man ng anumang sakit, ng anumang problema, anumang karamdaman, hindi na itong coronavirus. Ang makikita natin ang pagkakaiba ng isang Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon sa hindi nananampalataya ay kung paano niya pinagwawagian yung sitwasyon na pinagdadaanan niya. Minsan nga, sasabihin natin, bakit ikaw, Brad? Bakit ikaw, sister? Ang dami ng problema pero nakukuha mo pang umiti. Yun ang pagkakaiba natin sa hindi mananampalataya. Ang taong nananampalataya sa Panginoon, iniaasa niya sa Panginoon kung ano yung daraan sa kanyang buhay dahil nananampalataya siya that God is in control. Gusto ko rin pong i-clarify yung 4 na puntos na nakita ko rin naman na yung malinaw ng pagkakaiba nitong dalawang pinag-uusapan nating karakter dito. How they are bracing for the storm. So para i-connect natin doon sa ating tayo, how they are bracing for the storm. Kasi nga, sabi ko nga kanina, di ba, yung foundation ang magde-decide kung gaano mo mapapaglagpasan o sabihin natin, mapapagtagumpayan yung mga storm, yung mga struggle na pagdadaanan mo sa buhay. So dito, nakita ko na may 4 na maliwanag na pagkakaiba yung dalawang karakter dito. Una, on the way they acted upon hearing the word of God. So, inuulit ko lang po, no, kung makita natin, may malayong pagkakaiba talaga. Yung isa pinakinggan, isinabuhay, samantalang yung isa inignore lang at hindi niya isinapuso. Pangalawa, how they deal with their daily lives. Kung i-imaginein po natin pag tayo gumagawa ng ating tahanan, kung paano natin pinagsisikapan yung ating pagtupad sa ating tungkulin sa ministeryo. Yung isang Kristiyano na nagsisikap na pagsilbihan ng Panginoon, makikita mo, like tayo dito sa bansang Qatar, lahat naman tayo dito ay nagtatrabaho. Pero nakikita mo, what's the difference of a Christian who is serving the Lord dun sa isang ordinaryong OFW na hindi pa nasusumpungan ng Panginoon? Karamihan dito sa atin, mga kapatid, lahat naman tayo ay busy, lahat tayo ay nagtatrabaho, mayroong nagtatrabaho ng 5 days, may nagtatrabaho ng 5.5 days, may nagtatrabaho ng 6 days. Pero bakit yung ibang mananampalataya, meron pa rin silang panahon para pagsilbihan ng Panginoon? Dahil mahal nila ang Panginoon. Samantalang yung iba na OFW, nakita natin, nagsisikap sila mag-ipon, makapag-undar ng magagandang bagay, makapagpatayo ng magandang tahanan, makabili ng mga pag-aari sa Pilipinas, makapagtayo ng business, mapag-aral ang kanilang mga anak sa magagandang school. Wala pong masama doon. Pero ang pagkakaiba, dalawang OFW, pag dumanas ng pagsubok. Yung isang OFW na nagsisilbi sa Panginoon, anumang dumaan na pagsubok sa kanyang buhay, ramdam niya na hindi siya iniiwan ng Panginoon. Pero tingnan po natin, yung mga magaganda yung trabaho ng OFW. Ito nangyari na to sa Qatar eh. Hindi ko nababanggitin yung kumpanya, yung mga nagtatrabaho sila sa mga gandang kumpanya, biglang nawalan ng trabaho. Maniwala kayo sa hindi, merong ibang mga OFW to some point, due to excessive depression, yung iba nagkukommit pa ng suicide.
Yung iba, nasisira ang pamilya. Makita natin yun yung pagkakaiba. Ito ay dahil sa pundasyon ng buhay na itinayo nila sa Panginoon. Pangatlo, na nakita ko na malinaw na pagkakaiba ng dalawang karakter na pinag-usapan natin sa ating key verses is that the way they created their future. Sabi ko nga kanina, malinaw na example tayo bilang OFW. Yung OFW na nagsisilbi sa Panginoon, okay, nag-iipon, nagtatrabaho ng maayos, nagseserve sa Panginoon, ibinibigay niya kung ano yung sa Panginoon, yung kanyang ikapo, hindi nagkukulang. Take note of that, hindi nagkukulang. Samantalang isang OFW na wala pa sa Panginoon, nagsisikap, nag-iipon. Pero makita mo, darating yung panahon, uuwi sa Pilipinas sabihin, parang walang pinag-ipunan, parang walang pinuntahan yung kanyang pinagtrabahoan sa ibang bansa. Bakit? Kasi hindi nila alam kung paano talaga i-invest at ipagkatiwala sa Panginoon yung kanilang finances, yung kanilang future. Yung mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon, kasama niya each and every step of the way ang Panginoon sa pagpaplano ng kanyang buhay. Dito nga sa dalawang karakter sa ating pinag-uusapan sa ating mensahe, sa ating key verses, makita mo, yung isa, nagsikap talaga siya na, sabihin natin, no, na humanap siya ng solid foundation kung saan itatayo niya yung kanyang tahanan. Pag sinabi mong solid foundation, you need to spend more time. Kung makikita nga natin, no, I don't know, may mga construction people sa inyo, you need to dig deeper. At kailangan mong abutin yung bedrock. It requires a lot of time, effort, cost, plus marami kang tools and equipment na kailangan. Samantalang kung ikaw ay magtatayo ng bahay sa ordinaryong lupa o sa sand, hindi mo na kailangan maghukay ng malalim, tinayo mo na lang doon. Maitatayo mo. Kung makikita mo, pareho naman yung resulta, pareho yung binuo nilang pangarap, pareho yung ganda ng bahay. Pero pag dumating yung pagsubok, doon mo makikita ano ang difference. Dahil sinisigurado sa inyo yung tahanan na itinayo kasama ang Panginoon, na kung saan ang pundasyon ng kanilang pangarap, ng kanilang future ay kasama ang Panginoon, ay malayong malayo sa isang tao na puro pansarili, yung yaman, yung posisyon, yung power ang pinanghahawakan. Dahil pag dumating yung pagsubok, yung Kristiyano na pinanghahawakan ng salita ng Panginoon, para sa kanya, he always say that everything has a purpose. Bakit nangyayari ito? Samantalang yung isang tao na maraming kayamanan, kapangyarihan, pag dumaan sa matinding pagsubok, piling niya, katapusan na ng mundo. Amen. So, pang-apat po, na makikita ko na malinaw na difference ng dalawang karakter na ito is that the way they will face the storm. Sabi doon sa verse, sa ating binasa, no? Sabi doon sa verse 48, ang sabi doon, he is like a man building a house who dug deep and laid foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. So, yung tao na nampalataya, itinayo ang kanyang tahanan sa matibay na pundasyon. Dumaan man ang mataas na bagyo, yung tumaas yung baha, matinding delubyo, hindi maaalog ang kanyang tahanan. Sa verse 49, sabi doon, someone who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which is the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. So, balikan natin yun, no? So, how they will face the storm is magkaiba. Yung isa, dumaan ang pagsubok, dumaan ang bagyo, parang walang nangyari sa buhay niya. Kasi pinanghahawakan niya yung salita ng Panginoon, that everything has a purpose, that the Lord will not leave here, will not forsake him. Samantalang yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon at puro sariling kakayahan lang ang pinanghahawakan, dumaan ang pagsubok, piling niya, lagapak na siya. Hallelujah. So, gusto ko pong diinan sa inyo yung quality din ng house na binuo. Ang sabi dito, the wise man built his house on a solid rock foundation. Kanina nga, inulit ko na, surely he must have taken so much time in building his house. The preparation, the process must have been so tedious, and the tools needed are specialized.
So just like in our Christian life, you need to spend time reading the Bible, spending quality time with God, and because of that, you have a more stable faith and how understanding on how the Lord Jesus Christ can influence your life and how strong you can face your life struggle. Samantalang yung foolish man naman, he built his house on a shallow foundation such as sand. He might have finished the house faster, easier, or maybe a little cheaper. Pero makikita natin, yung bahay na tinayo niya, yung pundasyon na pinagtayuan niya ay napakadaling mawawasa. A man who heard the word of God and put it into practice and live it can withstand even on the toughest trial of life. While the man who just ignored the word of God can easily be swept away by the trials and storm of life. In Christian life, our faith with God can be tested when trouble comes in. When grief comes in, when we lost a job, we have a bad medical report, we have a bankrupt business, or someone in the family passed away or critically ill. Hindi naman darating ang pagsubok na sabihin natin na nagpapaalam. Pag dumating ang pagsubok, kadalasan hindi natin inaasahan. So how prepared you are? How prepared you are? This is why we are advised to continue hearing the Word of God. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Sabi nga doon sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing the message and the message is heard through the Word about Christ. Sabi rin sa James chapter 1 verse 22 to 25, ito gusto kong basahin ng buo kasi napakainam po nito. Do not merely listen to the Word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the Word but does not do it, say what it says, like it's someone who look at the face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looked like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. Dito po sa ating binasa, makita natin, ang sabi dito, do not just merely listen or read the Word of God. You have to practice it. Kasi kung ganito lang yung ating ginagawa, dapat nating isa pamuhay. Kung binasa natin, narinig natin, pero hindi natin ipinasok sa ating puso, wala rin naman tayong kaibahan doon sa masasabi ng isang tao na hindi nananampalataya sa Panginoon. Yes, you have to read the Word of God. Yes, you have to listen to the Word of God. But ultimately, you have to live by it. Isa puso natin, isa buhay natin. Pag ginawa natin to, ang sabi doon sa James chapter 1 verse 25, and you will be blessed in what you do. Yun ang pangako ng Panginoon. Gusto ko rin pong diinan dito na ang storm of life, it will come. Yung problema ay darating. Meron bang isa man sa atin na magsasabi na walang problema? Kasi kung wala kang problema, I think it's not normal. Pwede nating sabihin, malamang hindi ka tao kasi lahat ng tao may trouble, lahat may problema. But if we do practice and live the Word of God, we can still be victorious in spite of these difficulties. The Word of God says, faith without action is dead. Ito ay sinabi nga doon sa James chapter 2 verse 26. As the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead. Ano pong ibig sabihin nito? Yung salita ng Panginoon, kailangan isabuhay natin. Kailangan araw-araw ito ang pundasyon ng ating buhay. Kasi kung narinig mo, nabasa mo, pero hindi mo isinabuhay, ano ang purpose nun sa buhay mo? Hindi kikilos ang salita ng Panginoon sa buhay mo kung hindi mo ito isa sa pamuhay, kung hindi mo ito i-apply sa iyong buhay. Hallelujah. Jesus told us reason why we should not be overcome by problem. Pinangako ng Panginoon na lahat ng anumang pagsubok na ating pagdadaanan ay ating mapapagtagumpayan. Anong sabi sa John chapter 16 verse 33? Ang sabi doon, I have told you this so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Lahat ng pagsubok na pwede mong pagdaanan, yan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Ginawa niya na,
Sinalo niya na lahat ng pagsubok. If you can remember, sabi nga doon sa salita ng Panginoon, while you were sinner, Christ died for you. Lahat tayo na nananampalataya at tumanggap sa Panginoon ay kasama ron. Hindi ka exempted sa problema, pero one thing for sure, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon, hindi darating sa buhay mo yan ang hindi mo kayang pagtagumpayan. Kasi sinabi ng salita ng Panginoon, He already overcome this. At tayo bilang mananampalataya, tagasunod ni Kristo, kasama tayo doon na napagtagumpayan na natin ang mga bagay na ito. There are 3 things that we need to remember whenever we have struggle in our life. But there are 3 things that I want to share to you. Una, you have to brace yourself. You have to lift your shield. Kung mababasa natin sa Acts, meron tinatawag na shield of faith, di ba? Pero dito, I want to be clear that you have to brace yourself. Paano mo ba lalabanan yung mga pagsubok ng buhay? Hindi ito kaya ng sarili mo lang nakakayahan. Hindi ito kaya ng sarili mong kakayahan. Sabi nga doon sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Kasi sa totoo po, hindi mo kayang pagtagumpayan yung mga problema na po pwede mong pagdaanan at pagdadaanan pa sa sarili mo lang. Kailangan nating i-guard yung ating pananampalataya. Kailangan nating panampalatayaan that in every step of the way, the Lord Jesus Christ is with us. Tulad nga ng pinag-uusapan natin ngayon sa sitwasyon natin ngayon, kahit anong pag-iingat mo, you wear your gloves, you wear your mask, mag-alcohol ka, mag-sanitizer ka, but how sure you are that you will not caught this virus? But one thing that is sure is that God will protect you. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Isa rin po sa nagiging problema ng hindi mananampalataya. Sabihin natin yung mananampalataya na rin na hindi pa ganoong katibay sa kanyang pundasyon sa Panginoon, nauuna yung takot. Nauuna yung duda. Nauuna yung pag-aala. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? Be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Kailangan mong magpakatatag. Marami sa atin dito, OFW, nagtatrabaho para sa ating pamilya. Kung kasama mo yung asawa at pamilya mo, you're so blessed na kasama mo sila. Pero karamihan ng mga OFW na katulad natin, nandito yung tatay, ang pamilya nasa Pilipinas, nandito ang nanay, ang pamilya nasa Pilipinas, si kuya, si ate. Karamihan nag-iisa rito. So you have to guard your faith. You have to stand firm with your faith. Be courageous, be strong. Huwag kang mag-alala kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay mo. Yes, you have to be cautious. Yes, you have to be careful. But what benefit it will be kung lagi ka na lang natatakot? Karamihan nga dito na may mga kapatiran tayo na yung iba work from home, pero yung iba, sabi nga, buwis buhay, no? Like yung mga frontliners natin, alam naman natin na napakadelikado ng kanilang mga trabaho. Pero dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon na sila iingatan, alam nila na delikado yung kanilang trabaho, pero ginagampanan pa rin nila. Because they do believe that God will protect them. Kaya sabi doon, brace yourself. You need to lift your shield. Huwag kang patulog-tulog. Panghawakan mo yung panampalataya mo na iingatan ka ng Panginoon. Kasi totoo naman na ang Panginoon ay hindi ka papabayaan. Pangalawa, cheer up and hope that hope in God must rule. Sabihin natin, cheer up, there is always hope with God. Minsan kasi, feeling natin, katapusan na ng mundo. Na punong-puno tayo ng takot. Ano na mangyayari sa mundo? Katapusan na ba ng mundo? Ang dami, ito na yata yung sinasabing end of the world. Yes, totoo yan. Nangyayari yan. Darating ang Panginoon. Pero, bakit mo iisipin na katapusan na ng mundo? Why don't you have faith, be courageous, at isipin mo that God will protect you? May magagawa ba yung pagmumukmuk mo o yung pagpapanik mo? Di ba wala naman? What you should do is pray, and do the necessary precaution, do the necessary safety things. Napakaganda ng salita ng Panginoon. Ang sabi dito, cheer up. Mababasa natin sa Jeremiah chapter 29 verse 11.
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang pangako ng Panginoon sa atin ay hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi doon, I have a plans for you. Plans to prosper you, not to harm you, and to give you hope and a future. Pagtiwala natin sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag nating pangunahan ang pwedeng gawin ng Panginoon. Yes, there is a pandemic. There is an unseen enemy. But we have a bigger God who is in control of the situation. We have to be strong towards this storm, towards this struggle dumadaan sa ating buhay. Sabi din po sa Romans chapter 8 verse 20, ito yung gusto ko. Ito yung pinanghahawakan ng mga Kristiyano, mananampalataya na katulad natin. Romans chapter 8 verse 28. Ang sabi dito, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ito yung kaya minsan nasasabi, bakit ganyan parang hindi ka naman yata ng mga problema? Bakit masaya ka pa rin kahit ang dami nating pinagdadaan, kahit na ang daming problema? Kasi nananampalataya ka that God works for the good of those who love Him. Kung mahal mo ang Panginoon, kasama ka dito. And you, it said that you have been called according to His purpose. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, may purpose ang Panginoon. Lahat ng nangyayari sa ating paligid, may dahilan ng Panginoon. You just have to capitalize and maximize your faith in God. Pangatlo po, you have to give up all your insufficiencies, all your insecurities. Kanina sabi ko nga, nauunahan tayo ng takot, nauunahan tayo ng worry. Do not pity yourself. Huwag kang mag-self-pity. Huwag kang feeling depressed. Kasi minsan, paano na to? Baka bukas wala na akong trabaho. No work, no pay na ako. Anong kakainin ng pamilya ko? Totoo. Anong kakainin ng pamilya mo? Pero God will provide. God will provide. Masakit mang aminin, minsan sinusukat natin ang kayang gawin ng Panginoon dun sa pera, sa material things na hawak natin. Pero God works in a different way. Maaring ngayon ikaw ay no work, no pay. Maaring ngayon ikaw ay nandyan sa iyong accommodation. Maaring yung pamilya mo sa Pilipinas nagme-message na sa iyo, wala nang makain. But just trust God that God will do His way. God will use people. Sabihin na natin that just continue to pray. God will use someone to help your family. Ako po, personally, I'm experiencing this. May mga tao na hindi mo inaasahan na love gift, no? May mag-aabot sa'yo, may tutulong sa'yo. Hindi mo inaasahan, pero ganun mag-work ang Panginoon. Sa mga pagkakataon na akala mo parang hindi mo na alam ang gagawin mo, God will show you His way. He will make a way in your life. Maghawakan natin yun. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Ito yung dapat nating panampalatayaan. Na kahit anumang pagdaanan nating pagsubok, anumang problema ang dumating sa ating buhay, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. God will be with you wherever you go. Mayroon din po akong nabasa na tungkol sa mga tao, anong difference daw nung mga winners sa quitters. Sabi nga, di ba, winners never quit. Pero ang malinaw po na pagkakaiba, ang sabi doon, yung winner, they focus on where they will go through. Ulitin ko pa, winners focus on where they will go through, while losers focus on what they are going to go through. Kung tatagalugin ko po yun, yung daw pong nananagumpay ay nagpo-focus kung saan siya susunod na pupunta. Samantalang yung loser, yung talunan, ay nagpo-focus kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Sa sitwasyon po natin ngayon, huwag po tayong mag-focus kung anong ating pinagdadaanan. Tingnan natin kung ano yung susunod na gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Ang sabi doon, focus on where God will bring you next. Panghawakan mo kung ano yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo. May plano siya sa buhay mo. In conclusion po, gusto ko pong basahin sa inyo yung Isaiah chapter 40 verse 29 to 31.
kung saan makikita natin na inihahalin tulad ang isang mananampalataya sa isang agila. For us to be reminded that during this tough times, God is in control. Basahin po natin sa Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Verse 29, sabi doon, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grows tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. Dito po sa ating binasa, sabi ko nga, inihalang tulad sa isang agila, yung isang mananampalataya. An eagle is a good example on how efficiently we can survive a storm. May dalawa pong karakteristik, marami pong karakteristik ang agila na dapat nating matutunan. At sana itong ating isabuhay. Na-preach ko na rin to sa aking dating mensahe. Ang mga agila daw po ay high flyers. Eagle can fly up to the highest altitude to 10,000 feet. Dito po sa feet na ito, kadalasan mga eroplano na lang ang nakakaabot dito, 10,000, 20,000 to 35,000 feet. Yun yung mga eroplano. Wala nang ibon na po pwede pang lumipad dyan. If you find a bird flying on that altitude, it must be an eagle. If you want to succeed, may nabasa rin po ako, do not walk with the duck. Instead, fly with the eagles. Bakit? Eagles are tenacious. They fly above the storm. Ang isa pong karakteristik ng agila, yung ibang ibon, kapag bumabagyo, umuulan, para silang mga basang sisiw. Makikita natin yan. Pero ang agila, iba sila. They soar above the storm. If we Christian can do this, we can soar above the storm. Why you cannot be a victorious Christian? Watch an eagle as the storm comes. Yung ibang ibon nagtatago in fear. But an eagle will spread his wings mightily and soar at greater height above the storm. We have to brace ourselves dito sa mga storm, dito sa mga pagsubok na dumarating sa atin. And we can only come out victorious if we have that strong faith, if we have that strong foundation with the Lord. Gusto ko pong tapusin ang aking mensahe sa isang panalangin na kung saan I encourage each and everyone that we cannot come out of this struggle, these storms in our life by bothering ourselves, by worrying, by doubting and panic. We can only come out of this storm, with this pandemic, through prayer. So samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng inyong pinagkaloob sa amin. Lord, we trust you. We know that you are in control. Lord, be our strong foundation. Lord, we cannot do it alone. As you promise in your word, you will not leave us, you will not forsake us. Panghahawakan namin yung Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa mga issues, sa mga problema na aming pinagdadaanan sa mga panahong ito, we cannot do anything. Wala naman talaga kaming pwedeng gawin. Ang tanging lamang naming gawin ay manampalataya, manalangin na ikaw ang kikilos because we know, O God, that you are in control. Panginoon, pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Lord, encourage them. Be with them. Speak to their heart. Let them feel your comfort. Because truly, O God, if we will just look on what's happening outside, O Lord, in the news, there is always all the reasons to worry. But because we are looking to you, your promises to our life, we will not worry, we will not doubt. Because we know, O God, in this storm, we are with you. We will come out victorious. And we will have that faith that you will not leave us. You will not forsake us. Salamat, Panginoon. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.